Okay naman po, hindi putol-putol. Okay, wala kasi akong headphone tsaka headset. So, kino-confirm ko lang. Audible naman okay naman. Okay, so yun. Okay po, so once again, good afternoon. So, una, pasensya, medyo maingay. Nasa labas ako. Dito lang may maayos na signal sa bukid. Okay, so check first your attendance before we proceed to the proper discussion of our topic today. So, let's start with Mr. Annie Kurt. Nandito si Present po. Kurt. Achensa. Present po. Asoge. Present po. Bakuyag. Wala. Wala si Bakuyag. Okay. Bernardo. Present po. Wow. Parang si Sainil ay masaya yata. Hindi po. Meron po kasi sana magpe-present sa akin na lalaki. Kasi sabi ko po si CR ako. Tapos po pinapractice po yung boses. Sino? Si Kenneth? Sabi ko, hindi po. Si Jude po, si Jude. Kala ko si Kenneth. Anyway, si Beron nandito na. Beron? Or kung ano. Present na. Beron. Okay. Si Betis. Present po. Present. Si Camacho. Present po. Si Kenneth. Si Cueto. Present po, sir. Si Kuliat. Present po. Di Guzman. Sir, present po. Franco. Present si Franco. Present. Parang malungkot ka, Franco. Sir, naantok na. Naantok lang. Okay lang yan. Basta masaya na siya. Okay lang yan. Tapos. Aray, senior yun eh. Del Mundo. Present po. Dilay. Present po. Ano daw? Ano sabi mo, Franco? May issue tayo dyan, sir. Yari. Bay, hindi ko alam kung issue. Baka na-issue ka ga. Sir, lagot ka. Nagseselos po. Ano daw? Sir, lagot ka. Nagseselos po, boyfriend ko. Labas po ako sa kung ano. Bahala ka sa kanila. Si Di Mailig, nandito na. Okay, thank you. Si Domingo. Si Engay. Present po, sir. Okay. Si Espileta. Present po. Si Plandes. Present po. Hirona. Wala. Hernandez. Present po, sir. Harinyo. Lopez. Present po, sir. Wala si Harinyo, no? Okay, nandyan. Okay. Makatangay. Present po. Magmanlak. Malinaw. Present po. Manahan. Wala. Mendoza. Present po. Mojica.
Padilla. Pagkaliwanggan. Kyle. Present. Si Perez. Pukamas. Present po. Porcelo. Present po. Pulhin. Okay. Ramos. Present po, sir. Rhea. Present po. Tupe. Umali. Si Umali Karil. Present po. Umali Vernalin. Present po. Ilagan. Present Wala. Ayun. Si Rafi. Okay po. So yun, good afternoon. So today, like what our schedule, it's our discussions. Start 5 p.m. to 8 p.m. So ngayon, kung mapapansin nyo, so it's been a third week or mag-iisang buwan na since the new memorandum order from the government has released na every Friday ay walang pasok or walang face-to-face, 4 na araw lang sa university. That's why all the classes on Friday has conducted by online. So now, let me ask you, since nakipag-usap ako sa kabilang section sa O2, since you are the O1, next week lang naman, let me ask kung kayo ay available ng Wednesday, same time, dun sa schedule ng kabilang section. Bakit Lopez? Anong problema ni Lopez? Sino nga representative nyo? Yung mga sit-in from O2 po ay nandito din. Okay, oo. Alam, okay, walang problema doon. Sige. Si Karil ba ang representative, no? Tama. Karil, may schedule ka kayo ng Wednesday next week? 5 to 8 p.m. Wala naman po, sir. Wala naman. How about the schedule from the morning, mula umaga hanggang hapon? Until 12 p.m. lang po. Until 12 p.m. Okay. So, kasi, hinihingi ko yung schedule ng section 2 sa Wednesday para pagpalitin kayo next week. Kasi 3 linggo na, actually 2 session na kami nagpe-face to face nang hindi kayo makapag face to face kasi nga Friday. So ngayon, ang gusto ko sanang mangyari ay ipalit yung schedule nyo next week lang. Isang week lang, isang session lang. Mukhang ayaw ni Sainil. So, yun sana yung gusto kong mangyari na yung session sa Wednesday, we're going to conduct it face-to-face by section 1. Kasi po, yun nga, hindi po tayo nakapag-meet ng 2 or 3 session face-to-face, which is ginagawa namin ng kabilang section. So, enable for you din po para ma-address natin ng maayos at ma-explain po natin na maayos yung inyo pong final project. Ano po? So, yun po yung aming pinag-usapan this week. So, hopefully, ma-discuss ko din sa inyo next week. Yun naman po ay kung swak sa schedule nyo. Kung hindi naman po swak sa schedule nyo, no choice po ako. So, we're going to meet ulit on Friday online. So, yun po. Doon po sana, gusto ko sana ma-address natin lahat ng question. Kasi po, ito po yung isa nating problema. Most of your classmates has chatted me nitong nakaraang Holy Week, which is wala akong nire-replyan kahit isa. Kasi ba naman, magchat-chat sa akin alas 10, alas 11 ng gabi, which is holiday pa. Tapos, inuutusan pa ako. So, yun.
may ano pa naman sa akin ibinabump yung message, may chat sa akin. App ko lang po ito. So, imagine mo Biyernes Santo, 11:00 ng gabi. Chat mo ako, app ko lang po 'to. So, parang 'yon. So medyo para mas mapag-usapan din natin yung mas malalalim na technicalities doon sa ginagawa natin. Kasi po napakahirap mag-explain sa online platform or even sa chat, lalo na at may iba din po akong trabaho at hindi lang CAD ang tinuturo ko, no. So nagtuturo din po kasi ako ng engineering economics. So iba, dalawa yung preparation ko, dalawang subject bukod pa yung main job ko. So 'yun. Ngayon, yun po yung una kong initiative nung Wednesday when kami ay nag-usap ng section 2. So pumayag naman sila na on Wednesday, okay, sige. On Wednesday ay wala sila, hindi sila papasok. Sila ay sa Friday papasok at kayo ang papasok na Wednesday. Kaso sila ang mag-o-online, kayo magpe-face to face. Yun naman ay kung okay sa inyo. Kung hindi naman, let me know. Walang problema sa akin. Kaya lamang ay hindi naman ako ang lugi. Ano? So okay lang na din naman. So kay Karil, si Karil yata ang representative, just notify me, just update me until Sunday kung ano magiging desisyon ng block nyo if we're going to change yung isang week lang naman, on Wednesday lang naman. So kayo na lang yung mag-decide. Okay po. Question regarding on that before we proceed to the another agenda? Okay po. So I think I guess wala nang question. So let us proceed to the another agenda. So the first agenda is, or the second agenda is, let me know kamusta yung plate 2 and plate 3. Si Sainil malungkot na naman. Kasi po most of you kanina lang nagpasa. Merong nagpasa kanina, kahapon. Sino yon? Kanina may nagpasa. Submitted late, plate 3, propeller design. Kaninang 7:00 ng umaga. Kaninang madaling araw. Kanina yon ng iba. Kanina lang. So, kaninang 1:00 ng umaga, may mga ganun pa. Kita ko, so medyo matagal na. So kung mapapansin nyo, tulad ng sinasabi ko nung umpisa sa inyo since day 1, all the plates that you're going to do in the CAD 2 is connected to each other. So kung hindi mo tatapusin yung isang plate, hindi ka makaka-proceed sa susunod na plate. Mahihirapan ka. At yan na nga yung nangyari sa inyo noong maglabas na ako ng plate 3. Kasi hindi magagawa si plate 3 nang hindi tapos si plate 2. So normally doon nagkaroon daw po ng struggle. Ano po? So ngayon, since we have a struggle, sinadya ko pong unahin po ang propeller, which is dapat yun ang kahulihan base sa schedule ng plate ninyo. Sinadya ko pong unahin gawing plate 3 yung propeller para po makita ko kung paanong diskarte ang gagawin ninyo. Ano po? Kasi po, gusto ko po makita kung paano nyo i-design si propeller, or you're going to only focus, or kung you're going to only follow the video that I post it. So tiningnan ko po kung talaga bang gagawin ninyo ay ipapollow nyo lamang yung aking ina-upload na video kung paano siya ginawa, or you're going to use your knowledge na itinuro sa ibang subject kung paano gagawin ang isang propeller, or kung hindi man ipapaano ang mindset ng isang aerospace engineering sa paggagawa ng isang hélice, ng isang eroplano. So, doon ko napagtanto, doon ko nakita based sa mga design ninyo at base din sa nakita ko sa kabilang section, most of you, ang ginawa po talaga ay pinalo lang yung video kasi that's the instruction.
Pero meron pong mangilan-ngilan, I don't know kung ganun din po ang nangyari po dito sa section. Meron po kasing sa kabilang section, sa O2, na may idea siya kung paano niya gagawin. So alam niya kung saan niya i-design una ang isang propeller bago niya gawin sa solid or sa on-shape or sa CAD. So yun po yung nangyari. So yun yung aking goal. Ganun yung sana may mag-initiative na pwede po bang gawin namin to sa ganito, ganyan. So unfortunately, ay base sa mga nakita ko, okay, sinunod pinalo. Wala namang problema doon. That's right, tama yon. So and the one thing reason kung bakit inuna ko si propeller is because most of you during that time has not yet installed the SolidWorks. Ano po? Ngayon, I think karamihan naman sa inyo, majority of the class has already installed SolidWorks. Ano po? Now, the next plate that we're going to do, which is i-upload natin later or maybe tomorrow morning or tomorrow, I don't know the exact time, depende sa availability ko, ay gagamitin nyo na po si SolidWorks. Ano po? Okay ka tayo doon? Or mukhang masama ang tingin ng mga picture nyo sa akin? Mukhang galit na galit ang picture ni... Sino ba to? Kyle, dalawang account mo? Masama ang tinitingin sa akin. Napajoin ko lang din po sir yung cellphone po. Nakain lang po ako sa baba. Ano yan? Hapunan? Hapunan po at saka tanghalian. Maganda nga yan. Merienda yan. Anyway, going back to our topic. So, wait lang, a minute. Medyo maingay. May dadaan sa sakyan. Ganito sadya kapag online class. Question, kapag po ba hindi kinaya ng laptop ang SolidWorks, okay lang po ba na mag-on-shape pa rin po? Okay, Okay, so yan. Okay nga pala, regarding po dun sa SolidWorks, meron nga palang, may concern pa nga pala ako. Dito nga ba yung section na bumili ng laptop para sa SolidWorks? Tama ga? Meron, dito nga ba yon? Si Saini, opo. Yung kay Kurt po ang the best. O yung kay Kurt, laptop ni Ma'am Ani eh. Laptop ng BSU. Hoy guys, since day 1 pa lang sinabi ko sa inyo ha, hindi ako nagre-required bumili ng laptop. Okay? Hindi ko kayo pinabibili ng laptop ha. Since day 1, malina. Wala akong sinabi sa inyo na kayo bumili ng laptop. Baka mamaya bukas may makalabas sa BSU Tanbayan at BSU Confession na yung pong prop namin sa CAD na si Sir CJ po, pinabili kami ng laptop. Wala akong sinabing ganun ha. So, since day 1, malinaw sa akin. Kaya nga naghanap tayo ng alternative. Ano po? So, may on-shape naman tayo. To answer the question ni Leia Ann, anong naging problema, mamumuhay ka? Good day po, sir. Baka po kasi hindi po kayanin ng laptop ko yung on-shape. So basically wala ka pang on-shape. Nakapag-install na po, pero po kasi nung sa AutoCAD pa lang po is kapag nakaka 2 hours na po akong mag-CAD is nag-iinit na po agad yung laptop ko kasi ThinkPad lang. Okay. Pero na-try mo nang gamitin ng SolidWorks? Na-try ko pa lang po i-open. Medyo matagal po sa aking mag-loading. Okay. So try mo muna Then let's talk about it kung ano mangyayari if ever para matry mo din muna siya. Kasi ang midterm plate nyo, which is we're going to discuss later,
ay SolidWorks yung kailangan or yung ilalagay ko sa guidelines. Ano po? So, if hindi talaga kakayanin, then let's talk about it. Ano? Open naman tayo for any adjustment or any revise ng guidelines and instruction as long as papasok pa din sa ating core. Ano po? Any question? Thank you sa Mohika. Okay. So now, let's proceed to our short topic regarding doon sa Oh yes. Good afternoon po, sir. Okay, sige. Okay. Now we're going to discuss the next plate na ating gagawin. Okay po. So if you can see, we have already make a plate about sa tatlo na nga ba? Or dalawa pa lang yung may kinalaman sa aircraft. Fuselage at saka propeller. Ano po? So, yon. Now, kung mapapansin nyo, may nawawala pa. Which is yung tail ng fuselage at saka po yung gear at saka ang wings. Ano? So, yun yung nawawala. It's, ngayon, we're going to proceed to the wings. Okay? We're going to design the wings. Now, originally, ito dapat ang mauuna bago ang propeller. Ang wings muna. Okay po? Pero nag-decide ako unahin sa propeller para nga makita ko kung paanong diskarte ang gagawin ninyo. Ano po? So since ang nangyari naman mostly ay nag-focus talaga sa sinasabi lang doon sa video kung paano siya i-design. Okay, now, let's try to look for the wings kung paano ang magiging setup niya. Wait lang, share screen ko lang. Wait, hindi ko siya makita. Yun. Good. Kita nyo yung buong screen ko? May nakalagay ka? Wala. Okay. Kita nyo? Okay. Naka-entire screen ako eh. So, pag may nag-chat dyan ng lumabas ay baby, huli. Ano? Anyway, so, are you familiar kung ano to? Are you familiar on airfoil? Are you familiar on this? Yun, si Bernalyn lang yata ang nakakaalam. Okay, so normally, so ano yung airfoil? Saan siya nakikita? Anong function niya? Anyone? Wala. Wala talaga. Okay, Bernalyn. Sir, basically po ang airfoil po ay parang shape po ng wing po. Wing, propeller, parang shape po ng related. Ang function po niya ay related po sa lift and drag ng aircraft. Okay, so basically, yan yung isa sa tama po sa Bernalyn, sa normally shape nung ginagamit natin sa wings, sa aircraft, etc. Then one of the function is to lift and drag our craft. Ano po? Now,
So kung mapapansin nyo, bakit ko siya i-discuss? Para po maintindihan ninyo kung ano yung part niya at kung gaano siya ka-importante dito sa gagawin nating plate 4, which is yung wings. Alin kaya diyan ang gagamitin yung wings in terms doon sa design na gagawin natin sa inyong aircraft? Ano po? So, there's a two, which is the asymmetric airfoil and the symmetric airfoil. So, kung mapapansin nyo, yung pagkakaiba ng dalawang design. Okay po? So, we have a different part of the design. Kung makikita nyo, meron dyang lower edge at saka upper edge. Meron ding leading edge, chamber line, at saka trailing edge. So, yan. Basta yung gitna, there's always a cord. Now, yung design na yan po kasi nakakaapekto sa pag-lift at pag-drag ng isang aircraft. Ano po? Ganun kahalaga ang wings. So malaki ang epekto niya kung paano mo palilipadin itong aircraft, kung paano mo siya pabababain, o paano siya magdadrag. Ano po? So ngayon, doon sa design natin, kailangan nating ma-consider ito. Okay? Kung paano natin siya gagawin. Okay? So ngayon, doon sa video ninyo sa propeller, so i-discuss naman sa inyo kung paano gawin si propeller doon. But ang gusto ko sana ding makitang consideration kung paano siya gawin is kung paano nyo makikita yung mga coordinates ng isang airfoil. Ano, as much as possible, yun yung gusto ko sana ding makita. Ano po? So this time, we're going to talk about the airfoil tools para po mas maintindihan natin, which is, kung hindi ako nagkakamali, ay na-discuss na daw sa inyo. Tama ga po? Ito po, pamilyar. Yun. Si Karil. Thank you, Karil. So basically, alam nyo na po ito. So sinong gumamit nito papunta sa design na gagamitin niya? Or na-consider ito nung i-design ang propeller? So yon, medyo wala na ano po. So this time, so let's see kung paano natin siya pwedeng gamitin at ano ba tong sa airfoil tools. Ano po? So basically, so it is an airfoil tool. Dito po natin makikita yung kapal or yung design ng ginagawa nating isang pakpak or hélice ng isang eroplano. So let's try. Let's put here the NACA. NACA 64 na sample. So ito yung kailangan na. Okay. So yan, lumabas yung mga iba't ibang, actually pwede nyo i-search dito yung iba't ibang klase ng aircraft. So meron naman ditong ito, NACA 64. Okay. So yan. As you can see, meron tayo ditong graph kung saan nyo makikita yung kanyang pinaka-airfoil. Ang airfoil na to, asymmetric, symmetric. Yes po, Louie. Symmetric po. Symmetric. So, tama ba siya? Okay po, symmetric. Okay, so symmetric po siya. Now, bakit ko po ba ito pinakita sa inyo? Kasi this one, using this one, kung kayo may mga PC ngayon, you can search the airfoiltools.com para makita nyo kung ano bang mas magandang gawin dyan. Okay, now, we have here, ito makikita nyo yung kanyang laman. Okay? So this time, we're going to look the plot kung ano bang meron siya. Okay? Kinilik ko yung plot. Yan. So kung mapapansin nyo, dito po sa plot natin, makikita nyo, kaya nating i-adjust itong cord na meron siya, yung kanyang line thickness,
para po mabago natin yung kanyang itsura. So like for example, nag-adjust ako sa chord, itong 100, ginawa nating 15 lang. So after natin magawang 15, try nating i-plot kung ano magiging itsura nitong graph na to. Okay, so yon. Ano kaya ang itsura? Hintayin natin. Yon. So that's the only na itsura. Then, alimbawa, palta naman natin yung kanyang thickness. Alimbawa, balik natin yung chord sa 100. Yung thickness, gawin nating 500. Tingnan natin. Then, we're going to plot it after natin magawa. Okay. So, yan. So, makikita kumapal siya. Ano? So, basically, using that, using airfoil tools, magagamit natin to para po ma-design natin ng maayos ang ating pakpak or ang ating wings. Now, the question is, paano po natin siya maikukonek papunta sa ating design or sa SolidWorks. Okay po. Wait lang ha, balik ko lang sa 100. Okay, yan. So now, kung makikita nyo, so yan. Yun yung kailangan nating malaman kung paano natin siya madadala papunta sa SolidWorks. Okay? But, bago natin siya makita papunta sa SolidWorks, kailangan natin makita yung kanyang mga coordinates. Ano po? So, if we have here, ito nga, the NACA, paano po natin makukuha ang file ni NACA yung mga coordinates? Alin po ba yung mga coordinates? Alin yung mga data? Ito, kita nyo ga po yan. Yan nasa gitna. Yan yung gagamitin natin para makuha natin yung ginawa natin to at madala natin papunta kay SolidWorks. Ano po? So we're going to proceed here. Dito, sa ito, kita nyo tong side na to. Ito, we're going to format the data file. Yan. Pag na-format nyo, makikita nyo to. Lalabas to. Kita nyo, nasa gilid. Okay? Kita po? Okay. So now, pag nakuha nyo po yan, pwede nyo po itong i-copy-paste. Ano? Kukunin nyo yan, i-copy-paste. Pwede kayong magbukas ng isang sheet or ng isang Google Sheet. Google Sheet para po mailagay natin. May plot natin ng ayos. Ano? Wait, parang may plot na ako dito sa aking email. May plot na ba kaninang ginawa? Ito na lang para nakasave sa email ko. Okay. Normally, ang ginagawa nilang diskarte ay dito nila inilalagay sa second column. So, ipa-plot nila to. Nasaan ba yun yung kanina natin? Yan. Kukunin nila to. Ipa-plot nila to. Ngayon kasi, pagka-plot natin, so yan. So, ang hirap lang. Dapat pala sa isa. Wait lang. Balik tayo. Ayusin natin. Wait lang. We're going to plot it ng ayos. Copy paste nyo lang yan. Mas maganda kung siya ay sa Microsoft na kaysa sa dito. Lang po, medyo maingay, may sasakyan. Anyway, wait lang. Medyo hirap talaga ako pag Google Sheet. Almost the same naman. Makita yung pinag. Okay. So, discuss ko muna lahat bago natin gawin. So, this one, as you can see, itong makukuha nating data,
kailangan po natin siyang makuha, mailagay sa isang Google Sheet. Kahit Google Sheet pwede, I think. Pero mas sanay ako sa doon sa isa sa Microsoft sa spreadsheet. So ngayon, pag nailagay po natin siya doon, siya po ay gagawin nating 3. Dadagdagan natin siya ng 0 lahat sa dulo. Sa palagay nyo, bakit? Sa palagay nyo, para saan to? Itong mga data na to, itong mga coordinates na to. I don't ko rinig yung sasakyan. Nasa may likod ko maingay. Sorry. Wait lang. Ayusin natin ang presentation. Yan. Sa palagay nyo, so bakit kulalagyan pa yan ng lahat 0 dito sa dulo? Because yung coordinates na yan yung gagamitin natin na XYZ ng ating design. So kailangan maging 3 yan. So ngayon, pag nakuha po natin siya, nailagay natin siya sa isang Google Sheet, nalagyan natin ng patatlo ng 0, isa-save natin siya as text. Then yun po yung dadalhin natin papunta dun sa SolidWorks. Unfortunately, I don't have SolidWorks in this laptop. Pero may video po ito kung paano. Then try po nating sabayan. So walang SolidWorks kasi itong si laptop, pero mas maganda. Kahapon, nung Wednesday, ginawa namin sabay-sabay ng O2 kung paano siya gagawin. Kasi ang gamit kong laptop ay kay Awis. Unfortunately, ako yung naka-document laptop ngayon. So, hindi po narekaya ang SolidWorks. So, pan-document lang talaga. Kasi ako po ay nasa bahay. So, ngayon, try nating tingnan kung paano. So, wait lang. Try natin siyang i-flex para po mas maintindihan ninyo yung sinasabi ko kanina. Rinig pa po ba ako? May audio pa ako. Ayan, baka kasi ako yung nawawala. Para wala kasi akong Okay, try ko lang buksan yung video para mas maintindihan nyo siya kung paano siya gagawin talaga. Okay. Actually, kung paano ko naman siya in-explain, yun din naman yung laman ng video. Hindi ko lang maipakita kung paano siya ita-transfer from the design itself, yung ginawa nyo, using that data, using that coordinate, because wala akong SolidWorks here. Pero napakadali lang, napakasimple lang po niya. So, part 1. Kita po yung screen. Kita po siya. Ayun. Thank you po. Wait lang. Paki-double check din ako kung rinig ang sound, ha. Okay. Okay naman ang sound. Hello, class. Rinig Okay. po ang sound. Yan. So, maigling video lang to. I will separate another video tutorial for dun sa ibang steps para hindi ganun kahaba yung full video natin. So, first things first, search yung airfoiltools.com, and then ito yung gagamitin Pwede natin. tayong sumabay, Yung so, curve para line, mas yung ating ma-appreciate natin. gagamitin na pattern ng curve para sa wing or blade ng aircraft. Okay? So, after
search nyo itong Naka series, kahit anong airfoil ang gagamitin nyo. And then, after that is, kapag na-search nyo yan, lalabas yung gantong platter. And then, kapag dinala nyo siya dito sa airfoil platter, ma-edit nyo yung mga curve, mga chord, radius, yung thickness. So yan, yung sinasabi ko kanina, yung tinry natin. Kakaroon Ano? kayo ng modification dito. So, halimbawa, itong chord length na to, halimbawa, 20mm lang yan. And then, kapag pinalat nyo yan, mag-iiba yan, mas liliit. So, balik natin sa 100. And then, i-plot natin. Yun o, pansin nyo. Okay, so, either i-select nyo itong CSV file para magkaroon kayo ng coordinates, or pwede naman na pumunta kayo doon. Oops, nawala. Yan. Pwede kayong pumunta doon sa .file. So, ulitin lang natin nasa tayo bumalik. Yan. So, select itong select format .file. And then, yan, lalabas na agad yung mga coordinates. Copy nyo lang yan. So yan yun, yung kanina, yung ating Paste nyo coordinates. dito. So, yan, may naka-paste na ako. So, ulitin ko lang to. Yan, so, paste nyo lang. And then, mapapansin nyo dito is magkasama yung data. So, select nyo lang yung A, yung column A, and then text to column. So, make sure delimited. And then space. Check nyo yung space. And then next. And then finish. Okay, so yan. Mapapansin nyo mag-cast. Lagyan nyo lang dito yung 1.0. Yan. So, magkahiwalay na yung data. And then, pwede nyo na siyang i-delete. And then, saka kayo maglagay dito ng 0. Okay? Double click para hanggang doon. And then, after that is select natin lahat. And then, dali natin siya sa notepad. So, dito sa notepad, though magkakagulo yung mga data dyan, mababasa naman doon yan ni SolidWorks, pero ang ginagawa ko is tinatap ko lang yan para mas malinis tingnan. At saka Okay, so yun. sure natin Kung mapapansin nyo, na nilagay po siya namin siya sa SolidWorks. notepad kasi po we're going to save it as text, and para po mas maayos po natin yung ating coordinates. Although kaya naman po siyang basahin ni SolidWorks, but para po mas malinis ang ating data at mas maayos, since we're going to save it as Yeah, text okay. para po ma-import So, natin save lang papunta kay natin yan. SolidWorks, nilagay po natin siya sa notepad. Text. So, ito yun. Na-save ko na siya. So, naka-assist for 212. So, make sure na naka-text siya. And then, i-save nyo lang. So, meron na naman ako na-save. And then, after that, punta kayo sa SolidWorks. Create a part. Okay yan. And then, So, after that is, punta So kung mapapansin nyo na since nakakuha na natin yung course na design natin base sa ating curve ng wings na kailangan natin, we're going to put it papunta na kay SolidWorks. Kay SolidWorks natin siya gagamitin, kay SolidWorks natin siya bubuksan para mas makuha natin yung tamang curve or tamang angle na kailangan natin sa wings. Ano po? So now, kung na-try ninyo, halimbawa kayo ay open ngayon yung inyong SolidWorks, open yung inyong PC ngayon, we can try it. So just put your design on the airfoil tools, just get the coordinates. Then now, let's see paano siya itatransfer kay SolidWorks. Ano po? So ito, tingnan po natin. dun sa curve feature. So, wait lang. Naglo-loading lang yung akin. Okay. So, punta tayo dito sa features. By the way, so since magkakaiba tayo ng by the way, audible pa ba ako? Rinig ako. Okay, yun. Since magkakaiba tayo ng version ng SolidWorks, so itong version na ginamit namin dito during noong amin siya binubuo ni na Sir Ariel ay version 2024, kung hindi ako nagkakamali. Now, ang meron kayo 2025. It's almost the same kung ano mang meron version, pero merong mga part tayo ng tools na naiba lang ng pwesto. Like for example, yung gagamitin natin diyan, kung mapapansin niyo itong video, itong part na to, kita ba yung cursor ko doon?
yung curves, yung curve na tool, yung curve, which is yung gagamitin natin, yan po ay sa version 2025 ay nasa gilid, kung hindi ako nagkakamali, sa left side. So, pakitingin na lang po sa inyong mga SolidWorks, pero yung pong tools ay nandoon pa din po. Siya po ay nag-iba lang ng pwesto. So since newest version nga po yung meron tayo. Ano po? And then curve features, curve through XYZ points, and then i-browse natin. And then hanapin natin dito sa text files, and then 64212, and then select, and then makikita nyo dun may kulay yellow na maliit, and then select okay. And then after that is punta kayo sa sketch, select nito, and then select nyo si front plane. And then after that is convert entities, select nyo si plane, or si curve, and then select check. And then after that, punta kayo dito, click kayo na center line, pupunta dun, and then line ulit, papunta naman dito. Okay po, kung mapapansin nyo, nag-create tayo ng center line dyan. So doon sa mostly, napakaraming tanong during anong ginagawa si plate 3. So sometimes, we need to look dito sa alignment ng ating center line at saka doon papunta sa pinaka-base natin. Halimbawa sa propeller, di ba may pinagkakabitan tayo ng mga LEC. Iba kasi ang concern ay, sir, para pong hindi namin mai-align, hindi po namin maitama. So this time, you need to look for the yung center line or yung cord. Kung siya ba'y pag tiningnan nyo sa view natin, sa lahat ng side view, ay siya ba ay connected. So malaking bagay ito para makita natin if it is aligned or not. So let's continue the video. So make sure na nasa center din to. So may mga features tayo dyan, may coincident, and then ito naman is meron tayong on edge. So yung on edge na yan ay delete nyo. Yan, okay. So ibig sabihin yan is yan. Ano ba nangyari dyan? Na-convert po yung entities natin from yung sa curve natin, nagkaroon tayo ng another features, or kung saan shape ang nakalagay ay use, in-use lang natin yung curve na yan. Okay, after that is pwede na natin itong i-hide yung curve natin, and then ito naman is tagtagin din natin pala to. Yan. So ibig sabihin po nun is di ba naka-coincident kanina si origin at saka yung line, so pinag-mode ko lang, and then after that is select ko lang to at saka ito. Gusto natin gawin is mag-select yung dalawa and then coincident, sila yung mag-coincide. Okay, para meron tayong baseline. Okay, so next naman is select natin to, and then select natin si origin, and then coincide ulit. Up, ba't natin ito? Ito dapat. Saka yun, point in the origin, at saka yung point 4, which is ito, and then coincident. Paano natin ito? Okay, balik. Ulit. Delete lang natin ito. Yan. Select natin to, and then select natin to, and then coincide. Yun. Okay? Yan. Okay, so ito na yung first step sa pag-create ng wing or blade. Okay, so sinabi ko siyang wing or blade dahil yung airfoil natin is pwede siyang gamitin as sa design ng blade or sa design ng wing ng aircraft natin. Okay, so see you in the next part. Okay, so that's the first part of the video. So ang pinakita natin sa unang part ay kung paano natin makukuha, paano tayo magde-design in the first place ng ating blade or blade ng propeller or tsaka yung wings natin. Paano natin siya gagawin. Now, so using airfoil, pinakita din natin na using the data that we can get on the airfoil, pwede natin siyang dalhin papunta kay SolidWorks. Now, since siya ay na kay SolidWorks na, the next part of the video is kung paano naman natin siya magagawang mismong papunta sa wings na itsura. Let's try to see.
hindi ko siya magawa dito sa laptop na to since I don't have SolidWorks here. So, anong Wednesday, ang ginamit ko ay laptop ng aking OJT at yun ang ininstalla namin na SolidWorks. So, yun yung ginamit namin during class para sabay-sabay kami. Unfortunately nga lang, ang mahirap lang talaga, we don't have any internet sa school. So, pero meron naman doon mga ilan-ilan sa O2 na may internet. So, tinry namin sa kasabay namin na ginagawa. So, yun. So, now, going to try it. So, ito, mabilis lang to. 3 minutes lang to. Wala yatang sound. So, Ulitin natin. gagawin ko lang dito ulit. Hello class, so ito yung part 2 ng video. So dito ay wala pa ako na i-insert na curve galing dun sa ating text file. So gagawin ko lang dito ulit is mag-i-insert ako ng curve. And right after that is gagawa ako ng reference plane. So yan. Insert ko lang. And then okay. So after nyan is makikita nyo nag-create ako ng plane. Sinelect ko muna yung base plane. Dapat is front plane. Yung ginamit ko. And then nag-create ako ng distance which is 30 and then nilagay ko dyan kung ilang plane ba yung kailangan ko which is 5 plane ang ginamit ko. Okay. So yan. Pag zoom out natin makikita nyo yung aking plane na ginawa which is yun 6 plane kasama si front plane. Okay. Yan. Ang distance nila is 30 mm kada plane. And then saka ako nagsimulang i-edit yung curve na ginawa natin. So, kiklik nyo muna si front plane. And then yan, after nyo makreate si front plane, click nyo si convert entities and then mako-convert yung ating curve into a drawing. So, select yung curve and then right click and then select OK. And then right after that is gagawa tayo ng construction line or geometry line. And then gawa tayo ng baseline para dun sa pag-rotate natin. Which is dito sa video na to ay hindi ko naman siya ginawa na nag-rotate. Na-create lang ako ng 0 degree angle. And then right after that is yung tinuro ko sa inyo dun sa first video. Yan. Gagawin ko lang yan ng notification. So time-lapse natin ng konti. Okay, so as you can see, ay ginagawa ko lang ulit yung tutorial natin ng first video natin. Okay, and then mapapansin nyo dyan is gumamit na ako ng sketch dimension or yung ating dimension, smart dimension pala, sorry. And then ginawa ko siyang 20 mm. So yun ipapalitan ko din ng 100 mm sa dulo. And then yun nga, sabi ko sa inyo is magiging 100 mm yung first and then hanggang 0 with increment ng 10 mm kada plane. So yan, dito sa part na to is gumagawa na ako ng drawing dun sa padalong plane. Okay, so dahil pare-pares na naman yung process, I cut the video. Sabi ko sa inyo 40 minutes yung video pero ito lang naman yung summary na. And yun, good luck sa inyong plate number 2. And basic lang to, wing or blade design. If ever na you will be adding an additional design or additional detail sa inyong drawing, edi that will be a points for your plate number. Okay, so thank you again. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. Bye-bye! Okay po. So, wait lang. So, medyo maingay lang. Hindi mo ka magkakaproblema tayo. Kasi yung nag-ingay na sila. Rinig ka? Rinig yung sound?
Okay, so ayun, medyo maingay lang kasi nagpatugtog yung sa kabila ng sasakyan. Anyway, so as you can see, so diniscuss natin dito. Audible na po ba ako? Dinig po ako? Okay. So yun, thank you so much. So as you can see, diniscuss natin dito sa part na to, yung kung paano tayo kukuha ng coordinates or yung mismong pinaka-curve natin ng blade or ng ating propeller, then kung paano natin siya itatransfer papunta sa SolidWorks. Ano po? Now, what we're going to do right now is the plate number 4, which is the wings of your aircraft na ginagawa. Ano po? Ngayon, your plate number 4, we're going to make it on SolidWorks. Ano po? Ito po yung gagawin ninyo. Yan din po yung gagamitin yung procedure. I'm going to upload the video para po mas maayos nyong ma-reference. Ano po? So, ano po natin yung video, i-upload ko po. Then you're going to start the plate number 4. Then, after nyo pong magawa si plate number 4, we're going to proceed to your midterm. The midterm plate. Sir, ano po yun? So makinig, I'm going to explain it. Gagawa ako ng dalawang pagpapasahan sa classroom. Una po nating pagpapasahan is the plate number 4, which is the same procedure kung paano tayo magpasa ng plate ngayon. Then after that, ang isa pong pagpapasahan, yung isang assignment na gagawin ko sa classroom, ay kung saan po ninyo ipapasa yung midterm. Okay po. Sir, ang dami naman po. Para pong tinambakan po yata kami. Ano po? So now, rinig pa po ba ako? Rinig po. Ayun. Thank you. Baka kasi hindi ako naririnig, medyo maingay yung sound. Daig pa ang may pakasal. Ay, ako yung nandito sa may terrace namin at di nila may internet at malakas-lakas. Anyway, so ang gagawin po natin, like what I have said, the first assignment is this one. Yung inyong wings na gagawin, which is on shape. Sir, ano po ang midterm? This is the midterm. Ang midterm ninyo, kukuhanin nyo na lahat ng ginawa ninyo na nasa on shape. Dadalhin nyo papunta dito sa SolidWorks at ikakabit nyo yung wings. Dito mismo sa SolidWorks. Okay po. Now, you're going to adjust the size. Kung pag di pinagduktong nyo ay merong magsasala, it's up to you kung i-adjust nyo yung size. But, I'm going to issue the guidelines kung paano, mga kuya at ate, hindi po pwedeng i-design ninyo lahat sa on-shape bago i-convert papuntang SolidWorks. No, hindi po ganon. Ang mangyayari po is yung naunang dinesign ninyo, plate 1, plate 2, plate 3 na nasa on-shape ay dadalhin nyo sadya dito sa SolidWorks. Ano po, kita ko po kung yan ay sa on-shape nyo dinesign o sa SolidWorks. Gusto ko makita kung paano nyo siya pagsasamahin. So that's the challenge ngayon. Yun lang yung midterm. Basta mapakita nyo lang sa akin na napagsama nyo na siya sa on-shape. That's it. Sa on-shape, sa SolidWorks. Tapos na. Wala na akong problema. Okay na sa akin. Sa SolidWorks pagsasamahin. Hindi sa on-shape pagsasamahin. So you need to figure out kung paano pagsasamahin papunta sa SolidWorks. Okay? Hindi po papunta sa on-shape. Yung nasa on-shape ang kukunin, papunta sa SolidWorks. Okay po? Okay po tayo doon. That's the another one. That's the midterm process natin. Okay po tayo doon. Question, clarification regarding on that. Sir, kailan po ang pasa? You're going to submit it on April 22.
Ano bang date ngayon? Oh, hindi siya 1 week almost 2 weeks. Or ayaw ng 22? Wednesday yon. Wala talagang nagre-react. Question. Hindi ko tatanggapin po yung late ng midterm ha. Tinanggap ko na ang plate 2 at plate 3. So, any question, clarification? Wala man lang, walang tanong. Bago yung may magchat-chat na naman sa akin ng alas 11. Alas 10. Sir, ganito po. Sir, ganyan po. Okay, then, by the way, I appreciate doon sa nag-submit ng plate 3 on time, tapos may videos pa. Thank you so much kasi hindi ako naglagay sa instruction talaga ng maglagay ng video ng time-lapse. Pero most ay nag-submit. So, I'm going to credit that. I'm going to have a merit point on that. So, since talagang tunay. Meron din wait lang Bernalyn. Meron din kasing kinapi paste lang sadya. Meron din sadyang kita naman. So kita ko po. So thank you on that. Then there's a lot of question na nakabinbin sa messenger ko patong-patong actually. So using that mostly ay sa propeller talaga. Mostly ay sa design ng propeller, the alignment of propeller. Nababasa ko naman. Hindi ko lang talaga nire-replyan. Kasi most of the question is alas 10 ng gabi, alas 9. Tapos holiday season. So hindi ko talaga ni-replyan. Pero most of the problem is the commons. The alignment ng ginawa nilang blade doon sa parang pinaka-base. So now you're going to try to look on the different angle, the both sides, kung upper to lower, lower to upper. So and the right side or left side, pakitingin ako if the design is aligned, okay? So baka doon po tayo may problema. Pakitingin muna ako, then pakitingin ako ng cord kung mapapansin nyo, and ako yung inyong mismong pinagkakabitan kung talaga bang siya ay alignment and connected na ano. So yes, Bernalyn, do you have a question? Sir, about po dun sa bibigyan niyo po ng merit points yung sa video. Meron din po kasi akong video, Sige. pero allowed pa po bang mag-upload? Kasi nag-video po ako just in case, wala nga po dun sa deliverable, so hindi ko po siya pinasa. Pero do you have? Opo, sir, meron po. Okay, Pwede so pa po ihabol yun for the merit. Sige, just comment the link of the video doon sa ano ninyo, sa plate number 3 nyo ba yun? 3 nga ba yung ginilagyan mo? Okay, doon sa wala, pakilagay ako. Pero make sure yan yung video na yun. I'm going to double check. Opo, Kung sir. yan talaga yun. So, baka pag po sir may tugtog, mas maganda. Sure, because may ano siya naman may effort ka namang ginawa. Why not? Wag lang naman yung tugtog na papadudot yata. Yung kung ano mang tugtog yung ginagawa mo, prangko. So, Bernalyn, you can submit the link. Just comment the link doon sa iyong sinubmit. Okay po, sir. Sir, Kahit last na link po. lang. Oh, yes. For clarification lang po. Yung wings po na gagawin ay sa SolidWorks na po. Tama po? Yes po. And then, Yung gagawin po nating plate number 4 is SolidWorks. and then for midterms po, dadalhin po namin yung plates namin sa on-shape sa SolidWorks, and then for assemble na po yung midterms. Opo, bubuuin nyo lang. Pero sa pagbubuo nyo yun, di ba, kulang pa naman yung part. Wala pa yung tail, wala pa yung gear. So pag binuo, gusto ko lang po sanang makita is connected na si propeller kay fuselage, connected na yung wings nyo kay fuselage. Yun lang po. Then doon na natin i-continue yung mga sunod na design sa SolidWorks. Okay po. Thank you po, sir. So yun. So kung mapapansin nyo, it's all about the connected with each other or the plate. Because at the end of the day, kung alin yung mabubuo nyo, yan yung pag-uusapan natin magiging final project nyo. If you're going to make it a 3D model or you're going to design a
bibigyan ko kayo ng option pag in-explain ko sa inyo yung gagawin natin. So i-explain ko yung guidelines. So I'm going to upload yung pagpapasahan muna ng wings. So, wings muna ang gusto ko makita. Baka kasi ang gawin, siguro bago ko na lang i-upload ang pagpapasahan ng pinaka-assemble o yung inyong midterm ay kapag malapit na yung deadline. Kasi baka ang gawin ng iba ay baka ang mindset ng iba ay i-design ko muna lahat sa on-chip bago ko i-convert sa SolidWorks para sama-sama na. Hindi gano'n sa on-chip ko gagawin. Hindi gano'n. So, halata ko po yan pag kinuha nyo sa on-chip. Lalo't hiningi ko na yung file. So, ganito ang mangyayari dyan. You're going to figure out kung paano nyo makukuha yung nasa on-chip. Kasi normally, so this is the challenge 1. Normally, yung nasa SolidWorks ang kaya papuntang on-shape. Ngayon, ito yung medyo challenge sa midterm. Yung on-shape ang dadalhin natin kay SolidWorks. So, yun yung kailangan ninyo ma-figure out. So, yun yung dun medyo mahihirapan yata. Pero hindi rin eh. Hindi rin daw. Kasi file lang kasi yung itinatransfer niya. Yes. Sir, may nag-raise lang din po ng tanong about po sa title block po ng for SolidWorks Alin po. po? Hindi na po ata na-send. Naku, oo nga pala. Nakalimutan ko na. So, alin yung ginagamit yung title block ngayon? Yung ginawa po namin sa CAD 1, sa AutoCAD po. So, sige. Yun na lang din muna ang gamitin ninyo. Ba't nga ba hindi ko na na-send yun? So, anyway, kung alin muna yung ginagamit nyo ngayon, yun muna ang gamitin ninyo. Spokesperson pala ngayon si Bernalyn, ha? Ang nagpatanong si Jezreel Pilco. Opo. Jezreel. Nagre-react, ayaw magtanong. So, yun muna for the meantime. Yes, Boss Franco. Alam kong masakit. Anyway, joke lang. Sir, labas ako dyan. Di po, yan? gawa pong yung sa akin po kasi, ewan ko lang din po. Ang alam ko po yung iba din po. Ang ginagawa ko po kasi picture lang po nilalagay ko. Hindi ko po nilalagay sa sa plate na yung ginawa po namin sa CAD nun. Picture, tapos nilalagay mo sa... Opo, naka-screenshot lang po. Okay lang, sige lang. No problem. Kung yun dun, kabait ko pala sa part na yun. Anyway, sige lang, okay lang, sige. Ano pang concern mo, Franco? Wala na po, sir. Okay na po. Okay ka na? Apo. Okay, sir. Ayos na. Okay. Sabi mo eh. Tinatawanan ka ni Earl, oh. Question, clarification. Wala na pong question for the meantime. So today, siguro after the Google Meet, I'm going to upload yung plate 4. So the midterm ay so okay lang na April 22 or gusto nyong April 24? 24 po. Bernard, ikaw talaga spokesperson. April 24 po. So, sino dito ang gusto ay 24? Paki-raise nga ako ng hand para... Para may baby time pa at makapaglaro pa. Okay. Sige. Ang dami. Okay, sige. Pakibaba na. Sige, dahil madami ang 24, di 22 na lang. Joke lang. Sige, we're the submission is on April 24. Yes, Mary Grace ba yun? Sige. Lian ka, nakataas pa ang kamay ni Gray, ni Mary. May concern ka, Mary? Wala po. Okay, sige. Ayan.
Question, clarification? So, I'm going to upload the 2 videos. Ano po? So, then, Karil, si Karil yata ang representative. Let me know siguro on Sunday or early on Monday kung pupwede kayo ng Wednesday. Ano, kung pupwede lang naman ako, may hindi namimilit at nakakapagod ding ipilit. Ano, masakit na eh. Naprang ka? Sir, yung kamay, masakit yung kamay Oo, ko. masakit na. Kaya mahirap Kamay ipilit. ko. Ano? Yes, Karil. Tanong sila sa 29. Sir, majority naman po ng class as of now ay okay po na mag face-to-face po tayo on Wednesday po. Okay, sige. Ang concern lang po, sir, is yung mga nagsisit in po from O2. Since meron po, sir, na hindi po a-align sa magiging schedule po natin since may class din po sila ng time na yun. Okay lang, yung tatlo, anong pangalan na? Sina Earl? Tama ka? Yes po. Okay. So, wala ang problema kung yung kay na Earl. So, they can join on the online class ng Friday. Then, I'm going to talk na lang doon sa tatlo kung ano yung important details sa mapapag-usapan natin through face-to-face. Ano pa? So, as of now, ewan ko lang next week, kung as of next week ay okay pa, Saka, yan, para naman makita ko ang mga lagi kong inaasar. Yung pala ang goal, So, if you don't have any questions, so just wait my post na lang sa classroom regarding on the submission details. Ano po? So, kung may concern, ang akin ay mga kuya, mga ate, ako naman po ay nagre-reply through chat. Huwag mahihiya. Kaya lamang ay bilok on time ha. Tsaka, hindi talaga ako nagre-reply pag medyo sobrang late na ng chat. Or else ay wala akong pasok. Pero minsan naman ako yung nagre-reply. Lalo na't may mga past conversation naman na kaming nag-notify, kita ko na. Pero mostly pag nasa request pa, hindi ko pa nakikita agad. So, gayon. Pwede nyo naman akong i-chat anytime, actually, anytime. Pero wag naman yung kapag anytime, kung yung oras ay kahit hindi working hour, pwede nyo naman akong i-chat. Basta yung concern naman ay it's not related na ganun ka-related sa ating trabaho or dyan sa ating ginagawa. Okay lang, kahit pa yan ay kalukuhan ninyo or kailangan nyo ng kung ano man, wag lang ang pera at wala din ako. So, yon ako na may nagre-respond. Kahit yung mga rants naman ni Franco ay aking nare-respond, nagre-reply naman ako. So, yung mga problema naman ni Franco ay nare-replyan ko. So, so yon. Question clarification. So, kayo ay online class every Friday yata at sa Monday online class din kayo kung hindi ako nagkakamali. So, mahaba-haba ang pagstay sa bahay. So, i-enjoy lang. So, last favor, can we open the cam for the picture? Pwede po. Pasuyo ako. Palambing ng kaunti. Kung pwede lang naman. Kung hindi naman, di. Saka na ako magtampo. Ayun. Si Krisha May. Si Krisha May lang ang naka-open. Saglit at nabangon pa, sir. Nakahiga ako eh. Saglit, sir. At ako'y nakasando. Mag-ayos lang ako ng t-shirt. Yun. Sige. Kasi sipag naman. Mukhang nasa SM pa ang iba eh. Parang nasaan ka, Elaine? Wow. Si Aisel. Yan. Ayos ang bangs ng kaunti. Yan. Sige. Yung iba, paki-open ako ng cam, wag na mahiya. Kendrick, magandang init dyan sa iyong buhanginang yan Yeah mo, summer na summer Earl, ano ganyan nasa likod mo?
Yan. Paki-open ako at ako'y magpipicture ng kaunti. Oh. Wow, si Kuya Kyle naman. Parang hindi bagong kain ah. Ay, si Kuya Franco. Parang hindi broken ah. Tinatawanan kayo nung iba. Bakit kaya? Hoy, Sainil, ba't di ka open cam? Issue daw. Hindi naman yan issue. Hoy, Sainil, mag-open cam ka. Sayang pagkakulot mo. Hoy, Emilio, taga Quezon. Tanda ko yon. Taga Quezon ka nga ba? Oh. Kamusta ka sa Quezon? Hindi na natikman ang dadalhin ng taga Quezon. Kayla, pa-open cam. Franco, focus ka na lang sa laro para maka limot-limot ng kaunti. Magagawa eh. Nagulat din ako eh. Nabalita ko din eh. Hindi ko naman alam. Nagbalita pa sa akin yung kabilang section. Sayo nila. Sir, sabihin mo na ang pag-usapan. Wag na din eh. Anyway. So, yan. Si Resmar, si Bianca hindi pa, si Louie. Hoy, Ani, susumbong kita kay Ma'am Ani. Biko, hindi ka nagpa-participate sa class. Yan, okay pa. Sa wala daw, Sir Cam. Ay, walang camera ang laptop ng BSU. Grabe naman yun. Walang camera yung laptop ng BSU, Ani. Nakapilter eh. Sabi ng pamangkin ko din ng isa, may nakapilter daw. Sino yon? Okay, pakingiti ako ng kaunti. Pakilabas ako ng pangmais. In 1. Pakingiti ako. In 1, 2, 3. Isa pa po. May nag-chat sa akin, may nag-PM nga ngayon ko nakita. Wait lang. Babasahin ko ba? Nasaan si Kulot? May PM ka sa akin, Kulot. May lagot ka talaga sa akin. Sabi ko po sa inyo sa face to face. Sir, good evening po. Sige! Okay. Sana all. May nandito ga? Kasama ko po. Oh, kasama mo. Wala siya. Nasaan si ano? Joke lang. Okay, paki-smile ulit. In 1, 2, smile. Yun, kaganda naman ang iningiti ng mga bata. Parang ano. Okay po, so if you may question pa po. Wow. Okay, Kendrick, thank you sa pa-summer mo dyan. Maglangoy ka na. Pwede ka na maglangoy. Okay, guys, so I'm going to upload na lang po the assignment part or yung pagpapasahan. If you don't have any question, clarification, pwede na po kayo mag-left. Then kung may question naman at nahihiya sa mga classmate, so ako naman po yung lagi nagpapaiwan sa meet ng ilang minutes. So doon sa wala ng concern, sige po, you can leave the meeting na po.